Kung may ama at ina tayo, hindi ba natural na tayo ay magiging mga kapatid? Kailangan nating suriin ang salita ng Diyos, na tumutulong sa atin na maunawaan, kung ano ang ugnayan natin sa isa't isa sa espiritual na mundo. Sama-sama nating basahin ang 2 Corinthians chapter 6 verse 17. Kaya nga lumabas kayo sa kanila, at humiwalay kayo, sabi ng Panginoon, at huwag kayong humipo ng anumang bagay na marumi, at kayo'y aking tatanggapin, at ako'y magiging ano siya. Ako'y magiging ama sa inyo, at kayo'y magiging aking mga anak na lalaki at babae, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Dito, nakasulat, kayo'y magiging aking mga anak na lalaki at babae. Malinaw na nakatala sa Bibliang Ingles na tayo ay magiging mga anak na lalaki at mga anak na babae ng Diyos, ang kanyang mga anak. Ang ama ay ang kinatawan ng buong pamilya. Kaya kung umiiral ang ama, dapat na umiiral ang ina, tama? Kaya ang katagang, Elohim, ay lumilitaw ng mga 2,500 beses sa Biblia. Ang katagang ito ay hindi tumutukoy sa iisang Diyos, kundi sa pangmaramihang, mga Diyos. Kaya ang Diyos ay ating ama at ating ina. At tayo ay mga anak ng Diyos Ama at Diyos Ina. Kaya tinutukoy natin ang ating mga sarili bilang makalangit na pamilya. Ano ang nag-uugnay sa isang pamilya? Nauugnay sila sa pamamagitan ng dugo. Kaya ipinaliwanag ng Diyos na, kayo ay naging aking mga anak dahil minana niyo ang aking laman at aking dugo. Sa John chapter 6 verse 53 to 54, sinasabi, kung kakainin niyo ang laman at iinumin ang dugo ng anak ng tao, magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Anong katotohanan ang naihatid sa atin tungkol sa kanyang laman at dugo sa Luke chapter 22 at Matthew chapter 26? Sa pagbubunyag sa atin ng Pasko bilang ang katotohanan, sinabi ng Diyos, ito ang aking laman. Ito ang aking dugo, at kinumpirma niya ito bilang ang bagong tipan. Dapat nating sundin ng tapat ang daan ng bagong tipan at ang mga salita at mga katuruan ng Diyos, para makarating tayo sa walang hanggang kaharian ng langit. Masaya tayong nananahan sa Zion dahil kay Ina. Kahit na si Jesus ay tinawag na sekta ng mga Nazareno, ibinigay pa rin niya ang lahat para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Ang mga tao ang tumawag sa kanya na erehe, hindi Diyos. Sino sa palagay niyo ang tatawagin ng mga anghel sa langit na erehe, sila o si Jesus? Ang Church of God ay ang simbahang sumusunod sa mga katuruan ng Biblia, at tumanggap sa Diyos Ama at Diyos Ina. Umaasa ako na ihahayag ng lahat ng magagandang miyembro ng Zion sa buong mundo, na kasama natin ang makalangit na Ina para magligtas at magbigay ng buhay sa atin. Umaasang tumanggap kayo ng maraming biyaya, nais kong tapusin ang sermon ngayon. Maraming salamat.